Masakit ito ha, pero real talk tayo. Sa lahat ng mga LGBT na gustong tawagin na miss, pero sir, ang mga itsura nila, before you educate ng 2 hours, yung mga tao na nagtawag sa iyo na sir. You see, as a person na walang pake sa movement na ginagawa ng ilan, ay kahit na anong hide, delete ko sa issue na ito sa aking timeline, ay pilit pa rin akong binubulabog ng litratong ito. And eventually, I give up. Okay, sige, halina't pag-usapan natin yan. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. May isang litrato ang kumakalat ngayon na siguradong kukumpleto sa unofficial meme of the month ngayong July 2024. Ang litratong ito kung saan makikita ang isang waiter na nakatayo at isang miyembro ng Rainbow Movement dito sa Pilipinas na may pangalang Jude Bacalso. Sa mabilis na research ay malalaman mo na na-post ang long post na ito noong July 22, 2024. Samantalang ang mismong insidente naman ay nangyari noon pang July 21. Sa wikang Bisaya, orihinal na naisulat ang post at na-translate lang sa Tagalog o sa English para marami ang makaintindi. And as of this recording, ay humakot na ito ng 70,000 reactions, 22,000 comments at 56,000 shares dito sa Facebook. Hindi ko na iisa-isahin ang mga nakasaad dito dahil medyo mahaba, pero basically, ang post ay galing sa isang concerned citizen. Ibig sabihin, hindi talaga ito ginawa para mag-viral o pakinabangan ng ilan. May isang concerned na tao lang na nagtataka kung bakit may waiter doon na nakatayo ng matagal. Bakit kaya? Teka, picturean ko na nga lang. Ang malala pa buddy, ang post ay galing pa sa kasapi rin nila sa Rainbow Movement. Pagtuunan natin ng mabilis ang picture, kitang-kita mo rito ang vibes na ibinibigay ng litrato. Yung empleyado ay nakalagay sa likod ang mga kamay na base sa psychology ay marami ang ibig sabihin. Pupwedeng bored, galit o takot ka, and in our case na pinagsasabihan si waiter tapos nasa likod ang mga kamay, takot at pagkakapahiya sa sarili sigurado ang kanyang nararamdaman. Mind you guys na ang lahat ng ito ay nangyayari in a public setting. Maraming tao ang dumadaan at pinagtitinginan ng waiter, and I can't imagine kung gaano na nakaka-down. Lubog na lubog, more than 6 feet underground ang delikadesa ng lalaki dahil 2 hours lang naman siyang ganito na nakatayo, kamay sa likod at nililekturan tungkol daw sa kanilang karapatan. Sobrang nakakababa ng pagkatao. Imagine in a public setting buddy, tapos complete uniform ka pa and just simply going through your tough day na may napakababang sahod as an employee, tapos ganito pa ang iyong mararanasan. This is a public humiliation at its finest. Now, you might wonder na kaya ang waiter pinatayo at pinagsabihan ay baka nakagawa ng hindi maganda doon sa nakaupo, yung waiter. But y'all probably already know na ang lahat ng ito ay dahil lang sa pagtawag dito kay Jude ng sir imbes na ma'am. At yun naman ang tutumbukin natin na ang ibig sabihin ng sir ay used as a polite or respectful way of addressing a man, especially one in a position of authority. Kita mo yan buddy, galing yan sa dictionary ha, polite or a respectful way of addressing a man. Pero dahil nga self-proclaimed na babae itong si Jude, ay hindi niya yun nagustuhan, kaya ayun, tayo ng 2 oras itong si waiter. So, that's basically the whole incident, and as corny, as cringy as it is, ay ang pagsasabi ng sir
imbes na ma'am ang punot dulo ng lahat. At dahil nga maraming netizen ang nanginig ang laman sa insidenteng ito ay ganoon na lang ang pagiging viral nito. Kaliwat ka ng mga news agency dito sa Pilipinas ang gumawa ng artikel tungkol sa pangyayari. Kaya naman, nang magkaroon ng pagkakataon, itong si Jude ay nag-public apology naman siya kalaunan. Pakinggan natin ang sa kabilang panig. Mahaba-haba ito, buddy. Pero basically, sa sinabi niya sa kanyang post na parang napilitan lamang na mag-public apology, ay muli daw siyang pumunta kung saan nangyari ang insidente. Doon, nalaman natin na kinausap niya ang supervisor at nagkaayos naman kalaunan. Pero sa mismong post ay malalaman natin na wala na yung tao na nakatayo na kanyang pinagsasabihan. Either umabsent or what, pero worst ay baka nawalan siya ng trabaho. Pero may ilang mga highlights dito sa kanyang public apology ang gusto kong i-address, and I quote, sinabi niyang, "I also realized that in the impassioned pursuit of my advocacy, I could have done with a little measure of kindness." Give me a break, dude. Jude. You should have not done it in the first place. You see, I'm all for innovation. Kung ang tumbok ng kasaysayan ng Pilipinas ay dumami ang mga kagaya mo, wala akong magagawa. Wala akong pakialam sa madaling sabi. Pero for LGBTQ's sake, ay ilugar mo naman. Sa mga parte ng LGBTQ dyan na nakikinig dito sa channel, ay ilugar nyo naman yung pag-advocate nyo sa amin, sa mga simpleng mamamayan ng Pilipinas, kung ano ang pronoun ang gusto nyong matawag. Tandaan na for the last decade, century, or even millennium ay dalawa lang ang gender na meron tayo. Ngayong 20th century lang, nauuso ang rainbow movement na yan. Now, in a span of what? Decade? Ay natural, hindi nyo mawa 100% ang siguro 100 million Filipino para malaman ang advocacy ninyo na tawagin kayong ma'am imbes na sir, o tawagin kayong sir imbes na ma'am. May basta ba di magulo? Meron at merong magkakamali, pero hindi ibig sabihin noon homophobic na o ayaw sa inyo. Sadyang siguro alangan lang sila o hindi pa nila yun alam. You see, there is always a right place at right time para sa mga ganyang advocacy. Tingnan mo, Jude, hindi mo ba nakikita yung mali? Pinupush mo yung advocacy sa isang tao lamang. 2 hours lecture pa. Ano ang mapapala ng buong LGBT community kung isang tao lang yung iyong pinagsasabihan? Kakatapos lang ng Pride Month, so be it. Meron na kayong nagdaang Pride Month, buong buwang pagdidiwang. Again, sabi ko nga kanina, buddy, hindi ako sa pabor o hindi pabor sa mga ganitong gawain, kundi wala akong pakialam. Tuloy natin, it is what it is. This is isolated case, buddy. Hindi damay ang buong rainbow community. Sa totoo niyan, ay marami rin ang katulad niya ang kinukundina ang kanyang ginawa. Hindi natin patagalin ang issue na ito. Alam niyo naman siguro no, kung gaano kabukas si Thailand girl sa mga LGBT, no, sa karapatan, at syempre sa mga LGBT na mga pilingon, at mas lalo na sa mga LGBT na mga hipokrito. Masakit ito ha, pero real talk tayo. Sa lahat ng mga LGBT na gustong tawagin na miss pero sir ang mga itsura nila, before nyo i-educate ng 2 hours yung mga tao na nagtawag sa iyo na sir, tanungin mo muna ang sarili mo. Kamis-miss ba talaga ang mukha mo? Or ang kulgit ka sang nahong? Diba? Mag-demand ka ng miss, wala man yan problema. Pero paano yan siya kung sa first glance pa lang, daw barako ka? Alam niyo, wala man talaga problema sa mga LGBT member, no, na gusto niyo tawagin na miss. Pero ang sa akin lang, okay lang naman sana kung sa first glance mahaba ang buhok mo, sexy ka, tapos
mukha kang babae, syempre tawagan ka talaga na miss or ma'am kasi yun ang pagtingin nila sa'yo. Pero paano ka makademand sang miss or ma'am kung sa first glance pa lang ng waiter, day, barako ka pa kaya sa crew? Yan ang gusto ko sa isang tao. Hindi konsentidor. At oo nga pala, ang masasabi kong parang patron ng rainbow movement dito sa Pilipinas. Si Vice Gandabody ay live on air pa na paulit-ulit na sinasabihan ng sir pero ganito ang kanyang mga naging reaksyon. Regine ka doon, Thor, sa idol mo ba si Regine? Opo, sir. Sorry po. Opo, Mime. Opo. Hindi, joke lang. I don't mind. Okay lang sa akin ng sir. Hindi naman ako na-offend siya. Ay naman po, boss. Mime Vice. Boss! Doon ka pala nagtatrabaho eh! Tiyado mo pala ito eh! Sa restaurant na! Okay ba sa'yo yun na siya ang nagmamaneho? Nagmamotor ka din ba, Ron? Hindi po, sir. Ay, hindi po, ma'am. Nag-ano ka ba? Freestyle? Yes, sir. Yes. Yes, sir! Di ba dati, mas masarap na meron tayong kapayapaan? Yes, sir. Yes, ma'am. Nakita mo, may ngayon, sir. Sabi ko, may mga bagay na kung kaya mong palampasin mo. Palampasin mo yun. Patawarin mo, ayan. Mga kunento mo sa kantang yun, parang istorya ng napakaraming Pilipinong nangingibang bansa. Yes, sir. Yung hirap sa... Kitam, ganyan dapat. Anyway, ang third party, yung kung saan nangyari ang lahat ay nagbigay din ng komento sa nangyari. Sinabi nilang, the management of Ulis Streets of Asia stands by our employee involved in the incident. Along with his teammates have our support. We aim to provide a safe and respectful environment for both our guests and our people. We are taking steps to better handle these situations moving forward. Naka naman ba, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang statement na yan. Kita nyo, malinaw na both guest and people pantay dapat, buddy. Equality nga, pantay, walang lamang, walang mas mababa. Anyway, para sa akin, walang kabuluhan, walang matututunan sa issue na ito. Pero yaman lang din na marami ang gustong marinig. Ang opinion ko, ayun, ang aking masasabi. At ang panghuling sasabihin ko, y'all seeing with our very own eyes na ganito ang mangyayari. Yung para sa isang tao, yung pakiramdam na mas mataas siya kaysa sa iba pag binigyan mo ito ng sobra-sobrang karapatan. And to wrap things up, ay panoorin nyo ito. And the last thing that I love about being a woman is, as a trans woman, I love the fact that I have the greatest pleasures of taking off my bra at the end of the day and also scratching my balls. At ayun lamang, buddy, ang gusto kong sabihin sa issue na ito. At muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang suporta. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.